Magsisimula ang ating kwento kung saan namamayani ang katahimikan sa buong lugar ng Jiangzhou City sa ilalim ng gabi. Subalit hindi kalaunan ay biglang nagsisimulang magbitik ang kalangitan at naganap ito sa taong ika-20 ng Mayo, 2024. Habang tumatagal ay lalong lumalaki ang bitik sa langit kasabay nun ang lilang kidlat na lumalabas dito at tinatawag itong spatial rift at ito ay lumitaw sa taas ng Jiangzhou City. Naagad naman natugunan ng 3rd Division at binubuo ito ng mga taong may kakayahan upang harapin ang mga halimaw na lumabas mula sa spatial rift at buong tapang na nakipaglaban upang maprotektahan ang mga tao. Maya-maya pa ay nagpakita ang pinuno ng mga halimaw at kinukutya nito ang mga tao dahil matitigas ang mga ulo ng mga ito at patuloy pa din lumalaban sa kanya. Makikita natin na ito ay napakalaki at naglalaway at patuloy na iniinsulto ang mga tao na lumalaban sa kanila. Ang halimaw na ito ay isang 6-eared wolf king, god level. Kasunod nun ay bigla itong tumalon ng malakas patungo sa naglalaban sa kanyang ibaba. At sunod-sunod niyang inatake ang mga tao gamit ang kanyang mga kuko dahil sa bilis nito ay agad niyang napapaslang ang mga madaanan nito ng walang kahirap-hirap. Pagkakita ng babae dito labis itong nagulat dahil sa isang god level ang nagpakita kaya napapatanong ito kung isang nga bang higher level ang portal na lumabas. Kasunod nun ay biglang humakbang ang Wolf King patungo sa kanya habang may mga dugo pa sa kanyang mga kuko sinyalas na marami na itong napaslang na kalaban. Pagkatapos ay nagsaad ito sa babae habang nagpapyunas ng laway, nahuli na ang lahat para ma-realize ng babae na isang high level ang portal na lumabas wala na lang magawa ang babae at nanigas na lang sa sobrang takot sa harapan ng Wolf King. Ngunit bago pa man makagawa ng pag-atake ang Wolf King ay bigla itong natigilan dahil sa may malakas na bumagsak sa pagitan nila ng babae na nangyari na gawang magpa-atres sa babae ng bahagya. Kasunod nun ay nagsaad ang bagong dating sa babae na siya na ang bahala sa Wolf King at tulungan na lang nito ang iba para ubusin ang iba pang mga halimaw na natitira. Sinang-ayunan naman ito ng babae nang walang pag-alinlangan at ang mga kasamahan nito sa likod ay natuwa sa pagdating nito at kinilala nila ito bilang Mr. Wenyuan. Maya-maya pa ay nagkaroon ng malakas na pagsabog sa kinagaganapan ng laban. Di na pinakita ang naganap na laban at lumipat na ang eksena sa pagre-report ng babae habang nagbibigay galang sa kanyang superior, at nagsaad ito na sa tulong ni Mr. Wenyuan ay tagumpay nilang natalo ang pananakop ng 6-eared wolf clan. Pinuri naman nito ang babae sabay sabi na isa palang sea level ang lumabas na rift at sa nakaraang isang dekada ay ito na ang pang-anim na rift. Sa isip pa nito ay pag nagpatuloy daw ang ganitong panalo nila ay ang Jiangzhou ay imposible nang matalo pa sa kasalukuyan. Kasunod nun ay sinabihan niya ang babae na magmula ngayon taon ay ang mga superhuman na mula sa Marshall University ay exempted na sa cultural exam at ang admission score para sa mga martial artist ay mahahati na sa gitna. Agad naman itong naintindihan ng babae kaya nagbigay galang na ito sa kanyang superior. Pagkatapos ay lilipat na ang eksena sa paaralan, kung saan pinasabihan ng isang lalaki ang kanyang kasama dahil hindi na naman itong nakikinig sa kanilang class at kung hindi daw ba ito nahihiya na hindi makapasok sa Marshall University nang dahil sa mababa nitong cultural score. Subalit wala naman itong tugon sa kasama niya dahil patuloy lang itong ini-imagine at pinapangarap na makatabi nito sa upuan ang pinakamagandang babae sa kanilang klase na si Yanran. At dito ay makikita natin ang sinasabi nitong magandang babae na si Yanran na may sexy na katawan at malaking melon. At masaya nitong tinanong ang nagngangalang Subay na kung saan ito mag-aaral pagkatapos ng kanilang graduation sa Academy raw ba or sa Marshall University. Sumagot naman ang lalaki na ito na di mo malaman kung nagbabasa or natutulog lang na hindi pa niya alam at wala pa raw siyang idea sa gusto nitong puntahan. Sabay tiklop nito sa notebook na kanyang binabasa at saad niya pa na ang grade niya ay average lamang at ang pamilya niya ay isang mahirap lamang at hindi niya kayang ma-afford ang mga supplement, at higit sa lahat ay wala naman daw siyang special na abilidad kaya mahirap na magpunta siya sa Marshall University. Kaya napapaisip na din siya kung saan ba talaga siya pupunta pagkatapos ng kanilang graduation. Siya daw ay napunta sa ibang mundo na ito na walang kahit na anong kamanghamanghang talento or isang abilidad katulad ng System Awakening.
Ang kanyang pag-iisip ay biglang natigil nang bigla siyang tawagin ni Yanran upang anyayahan ito na sumama sa kanya sa academy. Dahil sa may paraan daw siya na upang diretso na makapasok si Subay sa academy. Pagkasabi nun ni Yanran ay biglang may sumulpat na system window sa harapan ng bida kaya napapasigaw ito ng malakas dahil sa pagkabigla, at inakala ni Yanran na nabigla ang bida dahil sa sinabi nito. Napapapasukin niya ang bida sa academy kaya pinapatahimik niya ito dahil sa baka may makarinig sa kanila subalit hindi niya alam na kaya napasigaw ang bida ay dahil sa system window na biglang lumabas. Napapaisip na lang ito na kung ito daw ba talaga ang kanyang system at mula sa system ay makikita ang kanyang information, host Subay, level, ordinary beginner, age, 18, constitution, 4, agility, 5, mentality, 5, beast tamer trait, ang host ay magagawang makakontrata ng kahit anong may buhay na kanyang magiging taming beast at ang system ay automatically na may detect ang karapat-dapat na beast para kanyang makontrata. Dahil sa siya ay natahimik bigla ay tinanong siya ni Yanran kung maayos lang ito dagdag pa niya na ang bida daw ay pinagpapawisan kaya muli niya itong tinanong kung okay lang daw ba ito. Sa pagkakita ng bida na pagtagos ni Yanran sa system ay kanya nang napatunayan na wala nang ibang nakakakita sa system kundi siya lang. At bago pa man mahawakan ni Yanran ang kanyang muka ay agad na niya itong pinigilan sa pamamagitan ng paghawak sa kamay nito habang sinasabi na maayos lang siya. Ikinamula naman ni Yanran ang paghawak ng bida sa kanyang kamay samantala ang mga lalaki naman sa lekod ay nabigla ay labis na naiinggit sa bida. Parang nababaliw na ang mga ito sa pagkaingit nila at sinisigaw pa ng mga ito na wag hawakan ng bida ang kanilang goddess at ang lalaki naman sa unahan ay sinabihan ang bida na wala itong karapatan na hawakan ang kanyang goddess kahit pa daw na makatabi niya ito sa upuan ay hindi pa din karapat-dapat ang bida. Kaya galit na galit itong naghahanda ng atake sa bida at tuturuan daw niya ng aral ang bida. Subalit bago pa ito makaatake ay bigla dumating ang isang babae at hinawakan niya ito sa balikat sabay sabi sa lahat na sila ay magsiupo na sa kanilang mga upuan. At habang naglalakad ito sa gitna ng mga mag-aaral ay kanyang sinasabi na may maganda siyang balita na sasabihin sa mga mag-aaral. Ang Jiangzhou Martial University daw ay nag-post ng isang anunsyo sa kanilang website, na magmula ngayong taon lahat ng superhuman ay exempted na sa cultural exam at diretsyo ng makakapag-enroll sa Jiangzhou Martial University. At dagdag pa niya habang natatahimik ang lahat ay ang student na may martial artist physique ay makikita na ang kanilang cultural corps score requirements ay mahahati na sa gitna. Labis naman na kasiyahan ang naramdaman ng mga mag-aaral sa kanilang nabalitaan dahil sa makakapasok na daw sila sa Martial University. Samantala ang bida at si Yanran ay walang naging reaksyon dito at tahimik lang silang dalawa. Pahabol pa ng guro bago siya lumabas sa classroom na kung sino man daw ang na-awakened na ang kanilang abilidad at may martial foundation na ay mangyaring magpunta daw sa kanyang opisina para makapag-register. Medyo nakasimangot naman ang bida habang siya ay tinitignan ni Yanran sabay sabi na siya ay na-awakened ng isang abilidad at ngayon ay makakapunta na siya sa Martial University kahit na walang exam, at napapatanong din ito sa kanyang isip na kung may plano din ba daw na magpunta ang bida sa university. Makalipas ang ilang sandali ay makikita na nating ang bida na naglalakad sa kalye habang pinakikilala niya ang kanyang sarili, na siya daw si Subay at 17 years na daw ang nakalipas nang mapunta ito sa mundong ito. At kwento pa niya na noong September 18, 1906 na ay biglang nagbukas ang kalangitan at nagpakita ang napakalaking spatial rifts. At biglang bumuhos mula dito ang napakadaming mga beast na siyang umatake sa lahat ng mga tao at walang pakundangan na pinapatay kung sino man ang kanilang makita at walang kalaban-laban ang mga tao sa mga beast na ito. Kaya ang lahat ng army sa buong nasyon ay nagsimulang labanan ang mga halimaw na ito at pagkatapos ng 3 buwan ay sa wakas ay nagawa nilang matalo ang lahat ng beast na lumabas sa spatial rift.
Subalit hanggat may mga rifts na patuloy na lumalabas ay ang mga wave ng mga beast ay patuloy din na nagpapakita ng panapanahon. Kaya ang mga tao ay nagdesisyon na magpadala ng suicide squads patungo sa rift para mag-imbestiga kaya kanilang na-discover ang malawak at walang katapusan na lupain. At para maiwasan ang patuloy na paglabas ng mga beast sa rift, lahat ng mga military force na nagmula sa iba't ibang bansa ay nagkaisa at nagdesisayo na magtayo ng military base sa loob ng rift kaya ang bagong era ng mga tao ay nagsimula. Noong March 6, 1907 ang pangalawang rift ay nagpakita sa kalangitan, kasunod ay May 7, 1907 ang ikatlong rift ay muling nagpakita hanggang sa ika-4 at ika-5 rift, at ang sumunod na 100 years ay ang mga number na mga rift ay tumaas ng tumaas at ito ay lumaganap sa buong mundo. Bawat rift ay may iba't ibang uri ng mga beast. Subalit sa kaparehong oras ay ang spiritual na energy ng mundo ay nagsimulang makarecover at ang mga tao ay na-awakened ng martial ability at power. Tinawag itong superhuman at ito ay pinalitan ng armas ng mga army ng isang domain force. At ang digmaan ng mga tao at ng mga beast race ay patuloy pa din hanggang ngayon dagdag pa niya na mula sa reforma ng Jiangzhou Martial University ay katulad ng sitwasyon Jiangzhou na tahimik pero napaka-delikado. Kaya masaya niyang sinabi na since na-activate na niya ang system ay kailangan niyang maprotektahan ang kanyang pamilya mula sa magulong mundo na ito, kaya ang pinakamabilis na daan para lumago ang kanyang lakas ay ang pagsali sa Martial University na sinusuportahan ng military. At sa kabutihang palad daw ay alam niya na beast tamer ang kanyang abilidad kaya ang kailangan lang niya na gawin ay mag-contract ng beast para makapasok sa university na hindi kinakailangan mag-exam, sabay tingin sa pangalan ng beast store sa kanyang harapan. Di naman siya masaya sa nakitang halaga ng kanyang natitirang pera sa kanyang cellphone kaya napapahiling na lang ito na sana ang kanyang naipon ay magiging sapat na. Habang siya ay nakapasok na ay pinaalala niya sa kanyang sarili ang sinabi ng system na automatically madedetect ng system ang angkop na beast para sa kanya, sabay welcome sa kanya ng babae at tinanong kung ano ang maitutulong niya dito. Agad naman niyang sinabi na siya ay isang beast tamer sabay tanong sa babae kung anong beast ang available sa tindahan nito, na agad din naman tinuro ng babae ang mga kinalalagyan ng mga beast na kanyang hinahanap. Pagkalingon niya ay isang black cat ang kanyang nakita at sabi ng babae ay ito ay may high price para sa mga ordinaryo na beast pero ito ay madali lamang na mag-evolve sa silver level. Subalit di ito nagustuhan ng bida dahil sa nakita niya na sobrang mahal nito. Tinuro pa ng babae ang isa pang beast na isang 4-eared dog at hindi daw ito masama dahil ang bloodline daw nito ay 6-eared wolf bloodline, subalit mas mahal pa ito kaysa sa kanina kaya hindi din ito nagustuhan ng mahirap nating bida. Tumitingin-tingin pa ito sa iba subalit mas tumataas pa ang nakikita nitong preso na mas lalong hindi niya kayang bilhin. Kaya naman bago pa siya matanong ng babae kung may nagustuhan siya sa mga ito ay bigla na lang siyang naglaho sa tabi ng babae ng parang bula kaya labis na nabigla ang babae kung saan na napunta ang bida. Mula dito sa kalye ay makikita natin ang bida na nagrereklamo dahil sa mahal ng mga beast na nasa store kaya napapasabi na lang ito na para siyang ninanakawan doon, at dahil lang sa ang mga beast ay may dugong halimaw ay ganun na yun kamahal. Dagdag pa niya na kung bakit ang kanyang system ay hindi nakahanap ng nararapat na beast para sa kanya. Pagkalipas ng ilang sandali ay nakauwi na ito at agad niyang hinahanap ang kanyang pamilya. Pagkapasok pa lang niya ay biglang lumabas ang system kaya natuwa siya na sa wakas nagpakita na ito pero nabigla din dahil sa isang maliit na pagunglang ang na-detect ng kanyang system. Kaya kinumpirma nito sa system kung ang tinutukoy talaga nito ay ang pet ng kanyang ama na isang tortoise. Habang pinagmamasdan niya ito ay hindi siya natutuwa dahil sa isang maliit na tortoise lamang ito, at kung ano ba daw ang magagawa nito reklamo pa niya kung ito ba ay isang newbie gift pack na mula sa system. Subalit wala pa din siyang nagawa kung hindi tanggapin ito at magpupunta na lang daw siya sa battlefield upang makapag-tame ng fierce beast na mas kahanga-hanga.
Pagkating niya dito ay bigla itong nagpalabas ng malakas na dilaw na aura at ang maliit na pagong na sa kasalukuyan ay nakahiga ay parang nagulat din sa bigla nangyari sa kanyang katawan. Kasunod nun ay lumabas na ang information nito, Tame Beast, Small Turtle, Level, Ordinary Beginner. Mayroong Sacred Black Tortoise Bloodline na pwede lumaki ng walang katapusan at sa huli ay maging Slay God. Constitution, 1, Defense, 3, Mentality, 1, Speed, 1, Ability, Turtle Shell Defense Evolution Method Eating. Pagkabasa niya sa impormasyon ng pagong ay labis siyang nabigla at di makapaniwala na ang minamaliit niya kanina ay napakalakas pala at di biro ang bloodline na pwede pang maging Slay God, at walang hanggan ang magiging laki nito. Kaya hindi niya maitago ang kanyang labis na kasiyahan dahil sa pag-iisip kung magkano ang magiging halaga ng isang Black Tortoise bloodline kaya natatawa ito dahil ngayon daw kawili-wili na ito. Subalit ang kanyang kasiyahan ay biglang naputol dahil sa pagdating ng kapatid nito na agad siyang sinigawan dahil sa ang pagong na ito ay ang kayamanan ng kanilang ama, kaya tinanong niya ito kung ano ang gagawin niya dito. Simple lang naman niya itong sinabihan na wala siyang anumang gagawin dito pero agad niyang tinapon sa sako ang maliit na pagong habang naiinis pa din ang kanyang kapatid. Nang silipin nila ito sa loob ng sako ay nagulat sila dahil sa takaw nitong kumain saad pa ng kapatid ng bida na ang kanilang ama ay pinakain din ito kaninang umaga pero ang lakas pa din nitong kumain na par abang ilang taon na ito hindi kumakain. Maya-maya pa ay natuwa na ang bida dahil alam niya na dahil kaya ito malakas kumain ay dahil sa katangian nito na glutton at nasabi pa niya sa kanyang isip na ang appetite nito ay lumalaki na sinyalas na ito ay nag-e-evolve kaya kukuha pa daw siya ng marami pang pagkain dahil patuloy pa din itong kumakain. Makalipas ang kalahating oras ay dumating na ang kanilang ama at ina nagulat sa kanilang nadatnan na patanong pa ang ina nito na kung pinasok daw ba sila ng magnanakaw. Kaya pala niya ito natanong ay dahil sa gulo na ng bahay dahil sa paghahabulan ng kapatid ng bida na pilit itinatakbo mula sa pagong ang kanyang natitirang pagkain. Nagulantang pa ang ama nito na kung ito daw ba si Xiao ba na kanyang pet tanong naman ng ina nito na kung ang isang tortoise daw ba ay ganito kabilis na tumakbo, pinagpapawisan naman na sinabi ng bida sa kanyang mga magulang na hayaan siya nito na magpaliwanag. Makikita ang buong loob ng bahay na sobrang gulo at sobrang kalat na. Nalulugmok na lang ang bida sa pag-iisip na magagalit na ang kanyang magulang at baliwala na magpaliwanag pa. At ayaw din naman niyang sabihin na ang maliit na pagong ay may malakas na bloodline at mga kakayahan dahil hindi rin daw niya ito may papaliwanag ba. Maya-maya pa ay tapos na sa pagkain ang pagong at dumighay pa ito na sinyalas na nabusog na ito. Samantala ang kapatid ng bida ay galit na galit dahil sa ang huli niyang pagkain ay nilantakan na ni Xiao ba ang maliit na pagong. Pagkatapos nun nagulat ang bida dahil sa biglang lumabas ang aura nito na isang malaking pagong, na sinyales na ang glutton ay napuno na at ang Black Tortoise bloodline ay sisabog na sa katawan ni Xiao ba.